Isang magandang araw sa ating lahat mga ka-rice mill, mga kaibigan, no? Mayroon tayong kapatid sa hanap buhay na nagtatanong kung paano daw i-adjust yung tensyon ng belt na ito, no? Ito kasi yung tinatawag natin na mga driving belt, no? Dito sa mechanism na ito para makuha natin yung roller natin, no? Una, itong spring na ito yung tinatawag natin na counter dito sa tensioner na ito. Actually, ito ay tinatawag natin na auto-tensioner, no? Saan nanggagaling yung force ng spring na ito? Dahil sa design ng nandito, habang ito ay hinihigpitan o niluluwagan, dapat ito ay sumasama. No? Dapat ito ay sumasama. Kaya pag halimbawa tinulak mo ito, tutulak din siya, kakounterin ng spring. Ito naman ay humihigpit dahil sa design. Ito kasi, itong portion na ito ay movable. Ito rin ang portion na ito ay movable. No? Kaya habang hinihigpitan mo itong tensioner mo dito, ito naman ay dapat sumasama yan. Kaya ang design yan parang triangle dahil pag tinutos niya yan, hihilain niya yung spring dyan para ito ay humigpit. Itong portion na ito. Para ito ay humigpit. No? Kaya tinawag natin na auto-tensure. Ngayon, kung masyado siyang mahigpit, ang trabaho naman ng spring na ito ay nagiging flexible siya. Ibig sabihin, hihilain din yan para humigpit din ito. No? So, ganyan lang yan. Kailangan, check upin natin na itong portion na ito ay movable siya at ang ito naman, portion na ito, no, ay movable din. Para pag halimbawa na maggiling ka at nag-sit ka ng sitting mo dito, depende sa pagbalat ng palay, dapat ito ay sumasama silang dalawa. Para yung tension ng spring mo ay maganda palagi. No? Ganyan lang yan. Ito kasi stationary ito. Itong kwan na ito. So habang tinutulak mo siya, pinoforce niya itong portion na ito para gaganon siya. At the same time, hihilain ng spring yung dito. So, hindi na nagiging slack yung driving belt mo. No? So, ganito yung purpose ng mechanism na ito. Maraming salamat.